Bad news sa Gilas, Pilipinas. Tagilid na naman si Kai Sotto. Ilang mga fans binatikos ang pagkakapasok ng mga bench players ng Ginebra sa PBA All-Star. Nitong mga nakalipas nga na araw mga chong ay inilabas na ng PBA yung mga nangunguna sa botohan pagdating sa PBA All-Star. Nangunguna si Japet Aguilar pagdating sa North with 25,000 votes at sa South naman ay si Junmar Fajardo ang nangunguna with 33,000 votes. At mapapansin niya sa PBA All-Star voting na yan ay dominante yung lineup ng Barangay Ginebra. At ang pinaka-pinag-usapan nga ng karamihan ay ang pagkakapasok ng mga bench players ng Ginebra na sila Jeremiah Gray, Jason David at Ralph Koo sa North All-Star at si Niles Pinto naman at Sunny Steele ay nakapasok sa South All-Star. Kaya naman, nanggagalaiti na naman ngayon yung mga haters ng Barangay Ginebra kung saan hindi raw deserve na makapasok sa PBA All-Star at yung mga All-Star nga raw gaya nila Joshua Monzon at Jordan Heading ay wala sa lineup. Kaya naman, kine-question ng ilan kung bakit nakapasok yung may limited role lang sa isang kupunan kumpara sa isang legit na star player pero hindi nakapasok sa PBA All-Star. May mga nagsasabi pa na hindi raw deserve ni Jeremiah Gray at Ralph Koo at dapat ay si Jason Perkins na lang. May nagsabi pa na ginawa na lang daw katatawanan ng fans si Ralph Koo at David at sinabing hindi All-Star ang dalawang Ginebra player dahil limited minutes lang yung inilalaro ng dalawa sa Barangay Ginebra. Pero may ilang mga Ginebra fans rin yung nagtanggol sa kanilang mga players kung saan sinabi nila na nakabase ang PBA All-Star sa popularity at fan support. At dyan nga ako nag-a-agree mga chong dahil ang PBA All-Star ay para sa mga fans. Kaya nga may botohan para yung mga fans ang mamili kung sino yung gusto nilang mapanood. Hindi naman kasalanan ng Barangay Ginebra players na nakakuha sila ng malaking boto galing sa mga Ginebra fans. Para sa akin, yung mga nagre-reklamo na yan ay sila pa yung hindi bumoto. Lakas magreklamo pero hindi naman nila sinusuportahan yung kanilang kupunan pagdating sa botohan. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Bad news sa Gilas, Pilipinas. Tagilid na naman si Kai Sotto. Ilang araw na nga lang ang inaantay bago magsimula yung preparation ng Gilas, Pilipinas. This upcoming second window ay may masamang nangyari na naman sa main big man ng Gilas, Pilipinas na si Kai Sotto matapos itong mag-suffer ng right ankle injury sa kanyang pagbabalik in action sa Japan B-League. Nabigyan na nga ng clearance na makapaglaro si Kai Sotto at na-activate ng Koshigaya Alpas. Pero naging maikli lang yung kanyang comeback matapos itong bumagsak sa third quarter after niyang i-contest o mag-attempt ng block shot. 10 minutes lang nakapaglaro si Kai Sotto at hindi na ito nakabalik in action. At dahil sa injury na yan ni Kai Sotto, ay mukhang tagilid na naman yung kanyang pagbabalik sa Gilas, Pilipinas. At isang masamang balita yan para sa ating national team. Dahil kailangan na kailangan nga ng Gilas si Kai Sotto against New Zealand at Australia. Pero sana lang talaga hindi malala yung injury netong si Kai para makapagpahinga at makapaglaro ito sa ating national team. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na mukhang tagilid si Kai Sotto sa Gilas this upcoming second window? Ano rin yung masasabi nyo sa mga bench players ng Ginebra na nakapasok sa PBA All-Star? I-comment mo lang dyan sa ibaba.